Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bukayo na nga itong si Attorney Alon dahil sumugod mismo itong si Lilet sa loob ng simbahan at pinatigil ni Lilet ang kasal ni Eira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagkita na si Eira at Attorney Renan Alon sa harap ng simbahan kung saan silang dalawa ay handa ng itali ang isa't isa. Mas pinili nga nitong si Eira na makasama ang lalaking punong-puno ng sikreto sa katawan. Ano kaya ang mararamdaman nitong si Eira kung sakali nga na malaman na niya ang lahat ng sikreto ng lalaking pakakasalan niya? Bago pa man pumasok sa loob ng simbahan si Eira at ang lalaking ubod ng sinungaling ay si Eira pa mismo ang humingi ng tawad kay Attorney Renan. Hindi raw kasi hinayaan ni Eira na marinig ang anumang paliwanag sa kanya ni Renan. Sinabi na rin ni Eira ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Habang si Eira ay natutuwa, ganun din si Attorney Renan. Natutuwa siya sa pagsipot ni Eira dahil sa wakas matutuloy pa din lahat ng masamang binabalak niya. Walang kamalay-malay si Attorney Renan Alon na ito na ang huling tawa at ngiti niya dahil alam na ni Lilet at Kurt ang pinakatago-tago niyang lihim. Nagpasya naman si Lilet at Kurt na magkita sa isang lugar. Gusto nilang pag-usapan ang mga bagay na natuklasan nila tungkol kay Renan. Nagpadala pala ng mensahe si Eira sa kapatid niyang si Lilet. Nagpapaalam na itutuloy niya ang pagpapakasal kay Attorney Renan sa ayaw at sa gusto ni Lilet. Kaya nag-aalala ang ating bida na si Lilet Matias sa magiging resulta ng kasalan ni Eira at Attorney Renan. Puro pagpapanggap lang ang lahat ng pinapakita ni Attorney Renan, kaya hindi malabo na kaya niya lang pakakasalan si Eira dahil gusto niya lang maghiganti. Samantala, habang naglalakad si Eira papunta sa harap ng altar kung nasaan si Attorney Renan, masaya si Eira sa mga kaganapan. Lingid sa kaalaman ni Eira na ang taong nasa harap niya ngayon ay mas labis na natutuwa dahil hindi na siya mahihirapan na makamkam ang lahat ng yaman ni Eira. Isa pa nga at mas madali na siya na makapaghihiganti kay Eira. Sa isip-isip ni Attorney Renan, pinaghirapan pa raw siya ng magkapatid na si Lilet at Eira. Tapos sa kanya pa rin daw ang bagsak ni Eira. At kapag maikasal na daw siya kay Eira, wala na siyang ibang gagawin kundi ang kontrolin si Eira at gawin ang lahat ng plano niya. Higit sa lahat, makakahiganti na siya kay Attorney Meredith. Sayang lang raw at namatay na ito. Pero hindi hadlang yon kay Attorney Renan. Panoorin na lang daw ni Attorney Meredith kung paano niya pabagsakin ang pinakamamahal niyang mga anak. Habang nasa harap ng altar, hindi mapakali si Eira. Tingin siya ng tingin sa pinto ng simbahan. Nagbabaka sakali si Eira na makita ang ate niyang si Lilet na magpunta sa mismong kasal nila. Napansin ni Renan na hindi nakafocus si Eira sa kasal nila. Kaya pinisil niya ang kamay ni Eira para tumingin sa harap. Kaunting guest lang rin ang nagpunta sa kasal. Wala kasi silang alam na tinuloy pala ni Eira ang kasal kay Renan. Pati na rin si Trixie at Ramir ay nagulat. Hindi raw magugustuhan ni Lilet na hindi siya inimbitahan ng kapatid na si Eira. Samantala,
Sika Lorena at Constantino ay naiinis kay Atty. Renan. Pareho silang mag-asawa na alam ang karakas ni Atty. Renan. Alam kasi nila na ikakasal na si Eira kay Atty. Renan sa taong pumalit sa kanila sa firm. Maging sila ay alam kung ano ang motibo ng lalaking si Atty. Renan kay Eira. Humahangos naman si Lilet at Kurt na magpunta sa simbahan. Gusto nilang pigilan ang kasal ni Eira, pati na rin ni Atty. Renan. Bago makarating sa simbahan, muntik pa nga silang mabunggo. Pero hindi na ito inisip ni Lilet. Gusto ng ating bida na makaabot sa simbahan para pigilan ang kasal ni Eira. Kaya tuloy-tuloy lang ang kanilang pagbiyahe. Inabisuhan na rin ni Kurt ang mga kapulisan na magpunta na sa simbahan para mauna. Kailangan nilang pigilan si Atty. Renan at imbitahan for questioning. Dahil determinado si Lilet na iligtas ang kapatid na si Eira. Nakarating agad sila sa simbahan at habang pinagpapatuloy ang seremonya ng kasal, pumasok si Lilet at Kurt sa loob mismo ng simbahan. Sumigaw si Lilet nang itigil ang kasal. Dahilan para maudlot ang kasal. Lahat ng tao ay lumingon kung nasaan si Lilet. Kabilang na si Eira at Atty. Renan. Nahihiwagahan sila kung bakit tumututol si Lilet sa kasal ng kanyang kapatid. Litong-lito si Eira. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida na si Lilet para isiwalat ang lahat ng natuklasan nila. Si Renan at si Renren Feliciano ay iisa. Si Atty. Renan Alon ang tinutukoy ni Mang Kanor sa kwento niya na anak ni Erlinda Feliciano na may matinding galit kay Mang Kanor at kay nanay nila. Ang lahat ng salita at revelasyong sinabi ni Lilet sa harap ng maraming tao ang nagpabagsak ng husto kay Eira. Naging emosyonal si Eira. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba ang lahat ng sinasabi ng kapatid niyang si Lilet. Isang bisita pala ang nag-live ng mga kaganapan sa kasal ni Eira kay Atty. Alon. Kaya madami ang nakapanood ng revelasyon ni Lilet. Humahangos papuntang simbahan si Trixie kasama si Patricia. Gusto nilang puntahan si Lilet. Matapos nilang mapanood ang ginawa ni Lilet, sika Lorena at Constantino. Iniisip ang lahat ng binitawang salita ni Lilet. Baka si Atty. Renan din daw ang may kagagawan ng pagkamatay ni Atty. Meredith. Kasama na rin ang pagpatay sa anak nilang si Ino. Punong-puno nga ng lahat ng tensyon ang bumalot sa loob ng simbahan. Si Tinang Ses kasama ng pamilya Matias. Inaalala at iniisip kung paano nga kung totoo ang sinasabi ni Lilet. Imposible raw na mag-isa lang na kumikilos si Atty. Renan para maghiganti kay Eira at kay Lilet. Malaman na kaya nila kung sino ang kasabwat ni Atty. Renan o malulusutan ulit ni Atty. Alon ang lahat ng sinabi ni Lilet. Huwag kang magpapahuli sa mga kaganapan sa Lilet, Matias, Atty. at Law. Kung gusto nyo pang maging updated sa mga susunod na kaganapan, ay i-like at mag-subscribe sa video nito. Maraming salamat po.